Recto. Punta tayo kay Attorney Recto. Oh, ito, depressed na si Digong. Ayaw ibenta. Ayaw ibenta. Oh, bakit kasi na bang ginawa nila? Oh, nagkagulo-gulo na sila dyan. Sige, Attorney Recto, may kalab shoutout. Para mga kabunyog mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, mga kabunyog. Ha? Hindi naman sa hindi naman sa tayo'y nagiging chismoso, ha? Hindi naman sa ganun. Pero siyempre, nagkaka-interest ang ating mga kababayan dito sa nangyayari nga sa pamilya Duterte, lalo na tungkol dito sa issue ng bahay na yan na binibenta. Kahit ang mainstream media, binalita na ito eh. Ha? Nung isang araw kasi, may nilagay na paskil doon sa bahay ng mga Duterte. Yung bahay na, no? Yung sikat na bahay ni Duterte, na pinapakita niyang luma na yung bahay, hindi niya nare-renovate kasi wala siyang pera. Yung bahay na yon, yung bahay doon sa Davao, nung isang araw, may paskil yon. House and lot for sale. Tapos may contact number kung sinong kukontakin. Pagkatapos, hindi pa nga isang araw, tinanggal yung paskil. Sabi natin, nung tinalakay natin to, 'di ba? Sabi ko niyan, dalawang bagay lang 'yan. It's either nabenta na, sold, o inalis na yung paskil o kaya may tumutol. Ibig sabihin, may kumontra para hindi na lumaki pa ang issue at away. Inalis na lang yung paskil na for sale. So ngayon lumilinaw na mga kabunyog. Lumilinaw na kung sino ang naglagay ng paskil na for sale, kung sino ang mga tumutol. At ngayon, itong live na interview kay Pulong, si Pulong nandun sa Dahig, sa The Netherlands. Bumisita siya ngayong linggong ito. Interview niya ito kahapon yata. In-interview siya ng mga DDS habang nandun. Hindi ko ma-play yung interview kasi Bisaya, hindi nyo naman maintindihan. Hindi naman natin maintindihan. Pero, mayroon akong napanood na may transcribe sa Tagalog, sa Filipino, naintindihan ko na. Ngayon, doon sa interview kay Pulong, tinanong si Pulong nung isang DDS na vlogger, alam na po ba ni FPRRD yung issue tungkol sa pagbebenta ng kanyang bahay? Sabi ni Pulong, oo daw. Sabi ni Pulong Duterte, alam na daw. At depressed si Digong, ayon kay Pulong, kaya iniba niya raw yung topic. Pero nung napag-usapan, tinanong niya raw si Duterte, kung ito, sabi ni Pulong, dinala ko pa sa ibang usapan muna kasi alam mo na, medyo depressed. So ibig sabihin, bago pinag-usapan yung issue ng bahay, iba munang issue daw yung ang pinag-usapan nila ng kanyang ama. Kasi depressed daw si Duterte. Alam naman natin na talaga, madidepress talaga si Duterte diyan kasi nag-aaway-away na yung pamilya niya. O di ba? Diniscuss natin to nung nakaraang araw, sabi natin, yung sila Hanilet saka sila Sara, naging magkasama lang at maayos ang pagsasama nung hinuli pa lang si Duterte. Nung hinuli pa lang si Duterte. Kumbaga dahil kahuhuli pa lang kay Duterte at ka-aresto pa lang at kadadala pa lang sa ICC, anumang mga hidwaan nila isinantabi muna. Kaya makikita natin doon, nagsasama-sama sila Hanilet, sila Pulong, sila Sara. Pero ngayon, makikita na hindi na maganda ang mga pagsasama nila. Lalo na nung naungkat ang mga issue ng mga girlfriends ni Duterte. Nasaktan siyempre si Hanilet. Nasaktan si Hanilet, masama ang loob. Lalo pat sinabi ni Sara Duterte na lahat naman sila girlfriends lang. Siyempre masama ang nun. Ganun din yung sinabi ni Baste. Kaya parang nakarating na sigurado yan kay Duterte, yung mga away-away na yan, kaya depressed. Ito yung sabi ni Pulong. Dinala ko pa sa ibang usapan muna kasi alam mo na, medyo depressed. Pero talaga daw inungkat niya, sabi ni Pulong, inungkat niya yung tungkol sa issue ng bahay. Tinanong niya kung anong masasabi ni Duterte tungkol doon sa bahay. Ito yung ayan. Yan, ito mga kabunyog. Sabi niya,
Wag daw ibenta, hindi siya papayag. Yun. Yan yung sabi ni PD. Pulong ang sabi ni Pulong Duterte, siya kasi yung nagkikwento. Sabi ni Pulong Duterte, wag ibenta kasi hindi daw papayag. Yan daw ang sabi sa kanya ng kanyang ama. So malinaw dito mga kabunyog, mga kababayan, ha? Ano ito? Nagkakaroon talaga ng hidwaan itong mga Duterte. Sa tingin natin, ibebenta ni Hanilet yon, hindi naman dahil wala silang persos, ang daming pera niya. Kaya lang sama ng loob. Sama ng loob ni ni Hanilet, ha? Hindi naman binebenta yon dahil wala ng pera. Kaya lang ang ayaw na ni Hanilet na doon. Ha? Ayaw na ni Hanilet doon sa bahay, lalo na nung mga lumabas nga yung issue ng mga girlfriend na yan. Syempre masama ang loob ni Hanilet doon. Oh. Kaya parang gusto niya nang kalimutan yung bahay na yon, ibenta na lang yan. Oh. Kaya lang syempre ayaw ng pamilya. Oh, ito na nga. Sabi ni Pulong, kausap niya daw yung kanyang ama. Ang sabi daw ng kanyang ama, wag daw ibenta, hindi siya papayag, sabi ni Duterte. Sabi pa ni Pulong, tinanong ko kung kanino ang titulo, parang kay Hanilet daw. Hindi malinaw ang sagot niya. Yun. sabi ni Duterte daw sa kanya ng kanyang ama, hindi daw tinanong niya kung kanino kasi ang titulo noon. Oh. Sabi ni Pulong Duterte, tinanong ko kung kanino ang titulo, parang kay Hanilet daw. Hindi malinaw ang sagot niya. Pero sabi ni Pulong, ayaw talaga niyang ipabenta. Pero kung ibebenta ni Hanilet, wala raw siyang magagawa. Yun, medyo Aray ko, saklap. May ito, malalim itong away na ito. Galit si Saklap, Hanilet attorney, sa saklap. mga nangyayari na yan. Makikita naman natin, ano si Hanilet. Ibig sabihin, kumbaga, dala ng sama ng loob, gusto niya, ibenta na lang yan. Ibenta na lang yung bahay na yan. Kaya lang, nagre-react yung pamilya. Ang alam nating unang nag-react dyan, si Baste. Pangalawang nag-react dyan, si Sara. O tapos nakarating na kay Duterte kasi nandun si Pulong, kwininto daw kay Duterte. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. O sa tingin ko, hindi naman ito dahil sa pera. Hindi ito dahil sa pera. Ano ito? Bahagi pa ito ng away ng mga Duterte, kaugnay nga, lalo na itong paglabas ng mga naglabasan yung mga ni Duterte girlfriends eh. Para kila Sara Duterte, kila Baste, kila Pulong, wala nang issue ang tungkol sa pambababae ng kanilang ama. Para sa kanila, tanggap na nila yan na ganun ang kanilang ama. Yung pagkakaroon ng maraming girlfriend ng kanyang ama, ay, ano na yon? Para kila Sara, kila Pulong, sa kila Baste, tanggap na nila yan. Kasi iniwan na nga yung kanilang ina, napunta doon sa kay Hanilet. Kaya lang, ang malaki dyan na ang tinatamaan dyan at naghihinanakit, syempre, si Hanilet at saka si Kitty. Kasi sila ngayon yung kasama ni Duterte. Tapos ngayon, lumalabas pala, marami pa palang kasabay kay Hanilet. So nalalaman na ngayon ni Hanilet na, ang sabi nga, may bahay pa yung girly balaba na yon. Ang sabi, actually, kung panunuorin mo yung mga vloggers, nag-aaway sila. Kasi may kakampi kay Hanilet, may kampi kila Sara. Pero sila Sara Duterte, ang stand kasi nila Sara Duterte sa kanila Baste, nila Pulong, wala na, tanggap na nila yan na ang kanilang ama, babaero. Tanggap na nila. Para sa kanila, wala nang issue yon kasi iniwan yung kanilang matapos daw iwan yung si Elizabeth Zimmerman, yung ina nila Pulong, para sa kanila lahat na ng babaeng na involved kay Duterte, girlfriends niya. Kaya wala silang kinakampihan doon. Ay siyempre si Hanilet naghihinanakit kasi hindi naman siya, para sa kanya, hindi siya simpleng girlfriend ni Duterte kasi siya yung kinakasama ni Duterte ngayon. Kaya lang dumating yung dumating na ngayon yung pagkakataon, nakulong si Duterte, naglabasan ngayon kung sino-sino yung mga babae na yan. Ang problema, ang naging attitude nila Sara, nila Pulong, parang tinatanggap pa yung ibang mga babae na yon sa buhay ni Duterte. Kasi nga, para kila Sara, wala yan. Lahat ng babae ni Duterte para sa kanila, pare-pareho na lang yan, mga girlfriend ng kanilang ama. Siyempre, hindi matanggap ni Hanilet yun. Kaya bilang pag-aalboroto ni Hanilet, yan na, yung pagbibenta ng bahay. Ay kaya lang, siyempre mahalaga rin yun sa mga Duterte kasi bahay ni Digong yun nang hindi niya pa asawa si Hanilet. Kaya nga ang sabi dito, actually dyan sa interview na yan kay Pulong, ang sabi daw ni Digong sa kanya, sabi ni Pulong, huwag niya nang pag-interesan yung bahay na yon. Sabi daw ni Duterte kay Hanilet, huwag niya nang ibenta yon. May malaki naman siyang bahay. O yun, imagine niyo yan. Sabi daw ni Duterte kay Pulong, sinabihan si Pulong, huwag niya nang ibenta yon. Ang sabi ni Duterte, si Hanilet, huwag nang ibenta yung bahay. Kasi mayroon naman siyang malaking bahay. Kaya nakita niyo
Nakita nyo yung ano, yung nangyayari dito? Ha? Kaya naglalabasan na ngayon itong mga ano na to. Tayo kinikwento lang natin to, objective ba? Kung ano, anong nangyayari. Oh. Kaya, di ba, tama tayo sa sinabi natin. Ang sabi natin, yung naglagay ng paskil na yun na house and lot for sale, si Hanilet yun. O, di ba, tama tayo? Galing na mismo yan kay Pulong. Galing na mismo kay Pulong. Kasi sinabi niya na daw sa kanyang ama, kininto niya na ibebenta na yung bahay. Depressed daw si Duterte. Bakit ibebenta? Yan ang una kong bahay. Yan ang una kong bahay. Bakit ibebenta yan? Saka, mayroon namang bahay na iba si Hanilet, sabi ni Duterte. Mas malaki pa. Sabi ni Jolie Rafael, dami palang bahay, nagpapanggap na simple. Sabi nga dun sa isang vlogger, kahit daw kasi yung si Girly Balabayata, mayroon ding bahay. Mukhang doon nag-iinakit si Hanilet eh. Mukhang doon nag-iinakit si Hanilet na nung iniwan ni Duterte si Elizabeth Zimmerman, akala ni Hanilet siya lang. Ay meron pang iba. Naglalabasan yun ngayon. Di ba? Naglalabasan yun ngayon. Sabi ni Forever Duterte, ang bilis nyo naman maniwala, drama lang yun. Nasaan ang drama doon? Walang drama doon. Ang away ng mga Duterte, ang away na ito nila Hanilet at nila Sara, hindi yan drama. Nung naaresto si Duterte at dinala sa ICC, nakita natin, naging maganda na yung pagsasama nila Sara at sa kanila Hanilet. Nagpapapicture na nga doon, sabay nagpapa-interview. Ay kaya lang, nag-normalize na ang lahat, nag-normalize na. Ang problema kasi lumabas yung ibang mga babae ni Duterte. At open yun. Pagdating doon sa dahig, winelcome din nila Sara, winelcome din nila Baste, winelcome nila Pulong doon. Naghinanakit ngayon si Hanilet. Pati mga vloggers ngayon nag-away-away. May kampi kay Hanilet, may kampi kay Sara. Tapos napangalanan na ngayon yung mga babae na involved kay Duterte. Ay di lalong nagalit si Hanilet. Ibig sabihin, nang iwan pa lang ni Duterte si Elizabeth Zimmerman at sumama sa kanya, nagkaanak pa sila si Kitty. Mayroon pa palang ibang babae si Duterte. Aksaklap. Napanood ko yung vlog ni Banat Bay, sabi ni Banat Bay, ay kayo naman, lalaki si FPRRD, normal yan. Yun ang, oo nga naman. Ay si Duterte naman talaga babaero eh. Yan. Kaya lang ang hindi matanggap itong mga nangyayaring ito, si Hanilet, ay biglang pumutok ngayon. Pumutok kasi nga, ayun, bumibisita na doon sa dahig. Yung mga chicks ni Duterte. Oo nga. Kaya ito, saka malamang siguro, may perang involved dyan. May perang involved dyan. Kasi maraming pera si Duterte, maraming properties. Paano na yan? Paano nahahatiin yan? Pangalawa, yung mga gastos doon sa dahig, sa abogado, 150 million ba a month? Kanino i-charge yun? Baka ang gusto nila Sara Duterte i-charge sa mga properties nila Hanilet. Nag-aaway-away na yan. Nag-aaway-away na yan sa lahat halos ng bagay. Ngayon, sila Sara, ayaw ibenta yung bahay na yon. Kaya lang si Hanilet, dala ng alboroto, gusto ibenta. Hindi naman dahil wala ng pera yan. Ang issue dyan, kumbaga, napipikon na si Hanilet sa nalaman niya ng mga pambabae niya. Alam niya na yan, na malamang na kaya lang, mas marami pa yatang nalaman si Hanilet na magsikreto eh. Yan yung ano dyan. Kaya, ano ngayon? Kaya umiinit ang sitwasyon ngayon sa ano eh. Pero sabi ni Pulong, depressed daw ang kanyang ama. Malamang nadidepress nga si Duterte sa mga nangyayaring ito. Bakit? Kasi nag-aaway-away yung mga ano niya eh. Nag-aaway-away. Ayan sabi ni Pulong dinala ko pa sa ibang usapan muna kasi alam mo na, medyo depressed Payat daw si Duterte ngayon. Ay, ano yan eh. Magkaka-interest daw tayo sa bahay nila. Paano tayo magkaka-interest dyan? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, isang linggo daw na walang dalaw si Duterte nitong linggong ito. Kaya pumunta doon si Pulong eh. Pumunta doon si Pulong, dinalaw. Kaya ano na daw, kumbaga payat daw si depressed daw si Duterte. Ano ito? Marami ng issue dito. Marami ng issue. Okay? Ano yan? Yung away na yan, hindi yan drama. Yung away na yan, dati na yung may away noon pa. Kahit nung nakaupo si Duterte sa Malacanang, sige, tanungin ko kayo. Para mapatunayan ko sa inyo. Nang si Duterte ay nakaupo sa Malacanang, syempre kasama niya doon si Hanilet, saka si Kitty. Nang nandun si Duterte sa Malacanang, pumunta ba doon sa Malacanang si Sara?
Pumunta ba si Pulong? Pumunta ba si Baste? O sige nga, tanungin ko kayo. Ha? Pumunta ba sa Pumupunta ba sa Malacanang sila Sara, sila Baste, sila Pulong? O yan. Ha? Kasi nandun sa Malacanang si Hanilet. O, si Kitty doon ang kasama ni Duterte. Pero pagdating sa Malacanang, sila Sara ba? Sila Baste, sila Pulong pumupunta sa Malacanang? Ha? Wala yan. Wala, hindi. Kasi nga nandun si Hanilet. Nandun si Hanilet. May away talaga yan. At si Bongo malapit kay Hanilet. Oh. Hindi pumupunta sila Sara doon. Ayaw nila kasi nandun nga si Hanilet. Siyempre, ang simpatya nila Sara nasa tunay nilang ina. Yun. Pumunta lang sila Sara doon sa Malacanang noong inauguration ni Duterte. Oh. Nung inauguration ni Digong, nandun sila Sara, sila Baste, sila Pulong, nandun din si Ketty. Doon lang sila nagsama-sama noon. Pero pagkatapos ng inauguration, hindi na nakapunta doon sila Sara kasi nandun nga si Hanilet. Ang nagpapatakbo doon nagpapatakbo ng Malacanang noon, parang ang tumayong first lady ni Duterte, si Hanilet. Oh. Kaya ang mga close kay Hanilet, yan, sila Bato, sila Bongo, sila Panelo. Oh. Yan ang mga close kay Hanilet. Kaya nung pinapatakbo ni Digong si Sara na tumakbong presidente noong 2022, ayaw ni Sara. Kasi alam niya na pag tumakbo siyang presidente, magiging nakapaligid na naman sa kanya. Sila Panelo, yan. Yung mga, yung sila Bato, sila Bongo. Kaya yan. Kaya nga mas naging close si Sara kila Gloria at saka kila Marcos. Noong 2022, nagdesisyon si Sarang tumakbong presidente. Kinunta niya yung kanyang ama. Kasi ang gusto ni Digong noon, tumakbo si Sarang presidente. Ang vice niya, si Bongo. Hindi niya sinunod. Ang sinunod ni Sara noon, si Amy at saka si Gloria. Nag-vice president siya kay Marcos. O, alam natin yung nangyari niya. Sinuway ni Sara si Digong. Dahil nga yan sa internal din na away sa loob ng Duterte. Yan mga kabunyog, mga kababayan ng niyan. Nang hinuli si Duterte, inaresto, dinala sa ICC, syempre nagkaisa yung pamilya Duterte, yung first family sa second family. Syempre sinantabi muna nila kung ano-ano mang issue nila dahil kailangan nilang aksyonan yung nangyari sa kanilang ama. So naging close si Sara saka si Hanilet nung mga unang linggo. Ngayon kasi normal na naman ang sitwasyon. Ano nang pinag-uusapan? O nag-uusap na ng gastos, saan i-charge yung mga gastos? Sa properties ba ni Hanilet o sa properties nila Sara? O yan, ano na yan? O, siguro pinag-uusapan na rin yung hatian ng mga yaman, ng mga mana. O yan, nagkakaano na. Lumitaw pa yung mga babae ni Digong o nagalit si Hanilet doon. Nagsalita pa sila Sara na parang ang sabi nila Sara at sa kanila Baste, basta kami nang umalis, nang iniwan ng aming ama ang aming ina, lahat ng babae niya, pare-pareho na lang yan, girlfriend. O, yan na ang nangyari. Galit na ngayon si Hanilet. Ha? O, di ba? Yan yun. Ganyan ang nangyari dyan. Kaya nung nakita ko nung isang araw na may paskil na house in lot for sale, sabi ko, mainit ang dugo ni Hanilet. Mainit ang dugo. Isang linggong walang bisita si Digong, kaya pumunta doon si Pulong. Pagpunta ni Pulong doon, ito na yung kinikwento ko ng interview ni Pulong. Nalaman na ni Duterte na binibenta na ang bahay. May medyo masama ang loob ni Duterte. Ayaw pumayag. Siguro nakarating na ngayon kay Hanilet na ayaw ni Digong na ibenta ang bahay, inalis yung paskil. Bigla, wala nang paskil doon na house in lot for sale. Di ba? Sabi ni Dolan, magulong pamilya ng amo ng mga DDS ay yun talaga eh. Anyway. Sige, mga kabunyog, mga kababayan. Ano naman to? Ano lang, para light yung topic naman muna natin. Ayan, mga ha?
Sorry na, wala na naman akong sounds. No sounds si Maestro. Sorry mga kabsat, no? So, ayun nga mga kabsat, ito nakita natin yung resulta. 89% gustong maging susunod na ombudsman itong si Rimulya. Ang hindi pumayag, 11%, mga garapata. Kasi nga kawawa naman sila, di ba? Mga DDS, Pimanda. No? Sa mga di pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe. Gawin nyo ng 600 likes yan, mga kabsat. Konti na lang. Baka nakalimutan nyo lang mag-like. Like po tayo, mga kabsat, no? Baka naman. So, dahil lunch na, mag-lunch break muna tayo, mga kabsat. Mamaya ulit, mag-live stream tayo. Alright? So, thank you very much, mga kabsat. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli, paalam, mga kakabsat. Thank you very much.